Pinakanapuruhan sa mga pagbaha dahil sa Super Typhoon Uwan ang Pangasinan ayon sa Office of the Civil Defense. At kahit palayo na ang bagyo, patuloy itong nararamdaman sa mga probinsya sa kanlurang bahagi ng Luzon. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa La Union si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise, maulan pa ba dyan? Pops J, oo, no? Hindi pa rin tumitigil ang pag-ulan at paghangin dito, particularly sa San Fernando. La Union, kung mapapansin mo yung likuran ko, mga barricade dito sa plaza nila na nagtumbahan dahil nga sa lakas ng hangin. At dahil nga malapit sa coastal area, walang humpay yung itong paghangin na tinutukoy nila at yung storm surge na aasahan in the next few hours dahil nga sa bagyong Uwan. Pero kanina nadaanan din natin yung ilang bahagi ng Dagupan City sa Pangasinan, Pops J. Gutter deep ang baha sa Rizal Street papuntang downtown Dagupan. Ayon sa mga nakausap nating residente, madalas talagang bahain ang lugar dahil na rin sa pag-overflow ng ilog na malapit dito. Mas malalim pa raw yan kaninang madaling araw at inaasahang huhupa rin oras na gumanda ang panahon. Sa ibang areas naman malapit sa mga palaisdaan, sinamantala na ng ilang residente ang pagbebenta ng bangus. Bagsak presyo na yan sa halagang 100 piso kada kilo. Sa kabilang parte naman ng palaisdaan, hindi na makita yung mga puntod sa sementeryo na nalubog sa baha. Sa kahabaan naman ng La Union, Pangasinan Road, sunod-sunod ang nadaanan naming nakahamalang ng mga pose at puno na pinatumba ng bagyong Uwan. Pops J, ngayon lang nasa gilid tayo ng plaza, nakasilong, pero lumakas na naman ang pag-ulan dito sa San Fernando, La Union. Nung sinilip din namin yung mga kalsada, nagsimula tuloy-tuloy ang clearing operations sa mga otoridad at unti-unti na rin nire-restore yung kuryente sa mga establishmento rito. Pero paalala nga ng Pag-asa at ng iba pang LGU, mga authorities, as much as possible, lalo na sa mga malapit sa coastal areas, lumikas muna or secure muna, lumikas muna kayo or magstay sa mga bahay nyo at umiwas muna sa paggala, Pops J. Denise, ang sitwasyon dyan sa kung nasaan ka, sa La Union, minsan hihina yung hangin, pero minsan naman iihip ng napakalakas. May mga kalsada pa bang hindi madaanan dyan papunta sa La Union? Pops J, nakaharang or isinira muna yung mga kalsada, lalo na dun sa mga malapit sa coastal areas. Meron din sila ditong curfew effective as of yesterday. Kaya actually kagabi nung binabaybay namin yung kabuuan ng La Union, parang ghost town yung lungsod or yung lalawigan ng La Union dahil nga walang katao-tao, lahat din nasa evacuation areas. So ngayon, Pops J, medyo nakakatakot pa rin, lalo na pag sumilip ka sa dagat dahil napakalakas ng alon. At ito nga, mas lumalakas din yung ulan at hangin. Hindi natin matansya Kasi kanina lang, nung nagsimula ako dito sa pag-ere, napakahina at biglang lumakas na naman yung hangin ngayon, Pops J. Denise, paano mo ilalarawan yung lakas ng hangin? Halimbawang nagmumotorsiklo ka, yan ba hindi ligtas kung halimbawang nagmumotor ka? Oo, Pops J, napakadulas din ng sahig. Hindi lang dahil basa, nagkalat din yung mga dahon mula sa puno, lalo na dun sa mga kalsada na punong-puno nga ng mga troso, ng mga dahon-dahon. Kaya as much as possible, pinag-iingat o kung maaari, wag na lang munang lumabas sa mga tahanan nyo. Actually, kanina nung nasa crew cab kami, Pops J, gumagalaw din yung crew cab sa sobrang lakas ng hangin. Ganun siyang ka-intense dito sa La Union. Lakas, Okay. Kailan inaasahang gaganda ang panahon dyan sa La Union, Denise? Pops J, as of latest, ang sabi ng Pag-asa, ay may aasahan pa rin storm surge, lalo na sa areas na itong Pangasinan na La Union, lalo na sa coastal areas. So hopefully in the next 24 hours, gumanda raw yung panahon. Pero kasi ngayon, nandito pa rin yung buntot ni Bagyong Uwan. Kaya hopefully wala nang pinsala pang mas malala. Pops J. Alright, maraming salamat at mag-iingat ka dyan, Mobile Journal Denise Valdesancho.